that Sunday Night Habit, ang makasama namin kayo sa oras na ito. Good evening, Parts. Good evening, Mel. Maganda ka pa sa gabi. Magandang gabi rin sa inyo. At sa isang oras naman nating pagsasama, asahan nyo ang isang napakasarap nating pagchichikahan at Masarap pa. Sabi mo simulan na natin ang usapang yan sa isang bagay na napakasarap gawin. Oy, ano yan? Walang iba kundi ang mamasyal. Akala ko, ano? Okay. Ito ay ang pamamasyal dito mismo sa ating sariling bayan. Tama ka niyan, partner. Sa katunayan, napabilang na ang Pinas, ang Pilipinas, sa 25 best new travel destinations in the world for 2010 ng National Geographic. Dahil daw sa ating ancient cultures, structure at biodiversity, kalinya natin dito mga bansang Ireland, Canada, Peru at New Zealand. Pinuntasyalan natin. Pinuntahan natin yan. Pero bago po man tayo magkalituhan, eto, halina't ating libutin at bisitahin ang ating top 11 lumang bagong pasyalan. 11 to! Luma na bago o bago na luma. Ano ba yan? Luneta, UST, Quezon City Memorial Circle, at Intramuros. Ito ang ilan sa mga lumang lugar na kilalang-kilala nating lahat. Pero ito rin ang ilan sa mga lugar na nagbagong bihis. Kaya naman narito ang 11 lumang bagong mga pasyalan sa bagong dekada. Sa tulong ng National Parks and Development Committee ng Department of Tourism, inisa-isa ng Mel and Joey ang 11 lumang lugar na ngayon ay bagong-bago na. Mahigit na 4 na dekada na ang Rizal Park o Luneta sa karamihan. This was built in 1960s. It's a big open space na mas mahalagang maglakad sapagkat maganda sa kalusugan. Tumakbo, maglaro. Ang isa sa mga bagay na nakita ko, making the park safe, making it clean, and there are some attractions. Mas pinagandang children's playground at mas pinalinis at ligtas na kapaligiran ang inyong makikita. Mula Rojas Boulevard, agaw atensyon din ang nagbagong bihis ng Quezon City Memorial Circle. Kung dati-dati ay kinatatakutan mo ang pagtawid papunta dito, at eto at mayroon ng 2 underground pass na maaaring gamitin ng publiko upang sila ay ligtas na makatawid papunta sa pasyalan. Yung aming trust na ito ay pagandahin ng todo para maging isang world-class park. Isa lang ang pinapakiusap namin dito sa mga nagpupunta sa Circle. Tulungan kami na maging maayos. Kasi hindi magiging world-class park ito kung hindi lang city government ang aasahan mo. Kailangan yung mga tao ring nagpupunta rito. May araw man o pagsapit ng dilim, napakagandang pasyalan ng bagong Quezon City Memorial Circle. Hindi rin magpapahuli ang mga taga-Makati dahil nung nakaraang taon ay binuksan ang Ayala Triangle Park. Ang lugar na ito, nagkaroon na siya ng a number of transformations. Nag-umpisa ito, in fact, as an airport. And then in the 70s, naging football field siya, ang Ugarte Field. Noong 2009, binuksan namin siya para maging Ayala Triangle Gardens. At biruin yung ito lang ang kauna-unahang park na ginawang art gallery. Kung makikita nyo dito, merong mga works ng ating Filipino master na si Arturo Luz. Para kahit naglalakad ka lang, nakaka-appreciate ka naman ng mga gawa ng mga artists natin. Ito ang park na may kasamang art appreciation. Wala na siguro mas luluma pa sa University of Santo Tomas. Sa ganda ng buong kapaligiran, hindi mo akalaing 400 years old na ang pamantasan. We always keep updating our facilities so that we will be able to integrate technology in education. We have Quadricentennial Square, we have the Plaza Mayor, and then a well-manicured garden. And so there really are a lot of changes. Eto pa, hindi na kayo kakabahan dahil may mga security camera na naka-install sa buong paligid upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Even if UST is rich in history, in culture, we also are able to provide relevant quality education. Tunay na timeless at timely ang pamantasan ng Santo Tomas. Ang bagong Manila Zoo naman ang dinarayo ngayon upang makakita ng iba't ibang hayop.
One of the oldest zoo to sa buong sa Asia. Binibisita to ng mga iba't ibang turista dito sa Metro Manila. We are the only zoo here in Metro Manila na may big mammals na collections. We have the elephant, which is about 5 tons, hippopotamus, which is about 2 tons. Yun ang attractions namin ngayon. At sa murang halaga ay siguradong may enjoy nyo ang zoo na kahalintulad ng San Diego Zoo. Ang dating boom na boom theme park, ngayon isa ng educational hub na pasyalan ng mga kabataan. Imbes na roller coaster at Ferris wheel, ang Crocodile Park, Science Centrum at Kulturang Pinoy ang pumalit. Dito po sa Kulturang Pinoy, makikita rin po nila at iba't ibang festival ng Pilipinas. Sa Crocodile Park, meron po tayong 5 show. Ito po ay educational show at makikita nyo rin po dito ang crocodile feeding. Sa crocodile dancing naman, makikita po nila gaano kataas tumalon ang mga buhaya. Sa Science Entertainment Station naman, dito po makikita po nila ano pong ginagawa sa mga special effects sa television kagaya ng chroma key. Sulit na sulit ang bayad dahil enjoy na enjoy ang mga bata. Move over Australia and USA dahil ang Pasig River ay merong sarili niyang water ferry. Ginawa nila ito as alternative transportation, less pollution kasi air-conditioned siya. Hindi ka mahihirapan eh. Marami kasing mga tao na mas gusto na lang na matulog, magstay, and then paggising nila, nandun na sila sa mga stasyon na gusto nilang puntahan. Sa mga ayaw matraffic, ito ang sagot nyo, ang water ferry ng Pasig River. Marikina Riverbank noon, Riverbanks na ngayon. 1996, ito ay dating pabrika ng UTEX. Ito ay nakatiwangwang at sapagkat naka-shutdown na ang UTEX. Mula sa pagiging isang tambakan ng basura ngayon ay isang eco-friendly commercial district ang Riverbanks. Ang aming punto ngayon talaga for the next decade is to make Marikina a center of ecology and environmental improvement. May mall, pasyalan at sariling science centrum upang tunay na mag-enjoy ang buong pamilya. Ang dating parking area ng Cultural Center of the Philippines, ngayon ito ay isa ng complex na mayroong iba't ibang restaurants. Ito na ngayon ang Harbor Square. Siguradong marami kayong pagkaing mapapagpilian matapos yung manood ng play o magbike. Sa Calle Victoria naman sa Intramuros, matatagpuan ang lumang gusali ng isang biyateryo. Pero ngayon, isang bagong museo na makikita rito. Ito ang Bagong Bayan Lights and Sound Museum. Pag iniisip ng mga bata pupunta sa museum, ay boring. Pero dito po sa Light and Sound Museum, history po natin, naging exciting po siya sa mga bata. Wow! Tingnan nyo naman at gumagalaw pa ang mga manikin na nakadisplay dito. Mongkok Market sa Hong Kong, Divisoria sa Pilipinas. Noon, more on agriculture products yung mga tinitinda nila. Tapos konti yung mga buildings. At saka yung mode of transportation is mga kalesa. Kung dati-dati ay nagkalat ang mga stall sa kalye, ngayon kabi-kabilang malls na ang inyong makikita rito na lahat ay nagbebenta ng mga dekalidad na produkto sa murang halaga. Tunay na isang shopping capital ng Pilipinas ang Divisoria. Pinatunayan ng 11 pasyalang ito na kahit sila ay matagal at luma na, kayang-kaya pa rin nilang maging bagong-bago sa bagong panlasa ng Pinoy. At sa aming pagpapatuloy, tutukan natin up close and personal itong tinatawag na Ay, naku, parts. incest. Napakasamang gawain yan. Mahabang explanation niya, no? Ay! Ano nga ba ito at anong kwento ng taong nakaranas ng isang incest-related crime? Aalamin yan sa One-on-One with Mel. Dito lang sa Mel And Joey! We are free, stay up late. We